So yo, what's up mga idol? At ito ay duduktong natin dito sa 24 and 27. So ito na yung update ng aking large na tugas. Bali sa ginawa ko kagabi na nagkatbak ako sa kanya. So nagpuputol. So meaning no, kaya tayo nagpuputol yung iba is proportion na. At ang kagandahan doon is may mga tapering na yung secondary and tertiary. Then dito ngayon sa papaliwanag ko sa inyo, normal naman yun sa ginagawa natin na lagi kong tinuturo sa inyo. Yung pinahihina natin yung malalakas at pinalalakas naman natin yung mahihina. Then, dito sa sistema na to at doon sa Vlog 84 na pagre-repat. So mapapansin nyo mga idol, malalim ang tanim ko ng material. So, isa yun sa diskarte ko na inilulubog ko muna ng maayos yung nebari. Hindi ko pinakikita yan. So, kaya hindi ko pinakikita yon para maging stable yung ating ugat. Hindi kagaya nung pinipix agad natin sa mismo level ng labi ng paso. So, para sa akin, nilulubog ko muna, then kapag okay na siya, yung sobrang lupa sa taas, yung sobrang lupa dito sa taas, dati kasi ganito kataas ang lupa niyan dahil nga kinakailangan niya ng moisture, so kinakailangan niyang maging healthy, di ba? So, after mga 6 months, 8 months, 1 year, tinatanggal ko na yung pinakalupa sa taas na yon at para makita natin yung mga tumutubong bago na ugat para ma-arrange natin. So, ngayon, ang edad ng puno na to ay naglalaro na ng mga siguro kulang 3 taon ang edad niya. At ngayon, ang gagawin natin dito ay magwa-wiring tayo sa kanya at i-repat din natin. So, iaangat na natin yung kanyang puno na medyo level doon sa mismo labi ng paso. So, dito marami tayong tinrabaho doon sa vlog 24 hanggang 27. So, binibiyak natin yung mga walang tapering na ina-isolate natin. Na dati magkatabi, ngayon magkalayo na siya. So, sineparate natin yan para magkaroon kagad ng malaking primary yung ating mga branches. Isa na to sa ginawa natin mga idol. Ayan, nakita nyo ito. Dati yan, isang buo yan na ganyan kalaki ang putol. Ngayon, ang ginawa natin, kung mapapansin nyo, yan, biniyak natin para ma-isolate yung trunk. At ito ngayon ay part na to ng primary. So ngayon mga idol, yan ay advisable sa hardwood mga idol. Hindi sa softwood. So ano-ano yung mga hardwood? Like Bantolinaw, Podocarpus, Tugas from Gensan, Mulabe, Mulawin, mga mulawing aso, mulawing daga, mulawing surot. So lahat yan, mga hardwood yan. So minsan ginawa ko na sa agoho yan. Ang problema, ang agoho may ugali na pagka binalata natin tong part na to, nagtutuloy hanggang baba. Minsan, isa pa, ganyang kalit lang yung sanga ng agoho, pinuto lang natin yan, nilagyan natin ng gamot, nilagyan natin ng seal na duct tape. Ang nangyayari sa kanya, yung pinakadulo na yan, kahit na may gamot siya, hindi ko alam kung bakit nabubulok yung ilalim or yung taas. Tapos ang natitira lang yung mismong node. So i-share nyo mga idol kung ano man yung naging experience nyo sa agoho, kung bakit nagkakaganon, para magkaroon tayo ng idea at magawa ng paraan. So isa yun sa problema sa agoho, na pag nagputol ng dulo, ganun nangyayari. So ngayon papakita ko na sa inyo mga idol itong mga ginawa rito ng mga nakaraan, kung ano yung naging proseso ng mga nakaraan taon. Unahin na natin to mga idol, yan. Nakita niyo yan, napakalaki ng puno na to. Itong part na to. Ang laki niyan. So, ganyan kataas yan. Pinutol natin, tapos nilagyan natin ng design. So, isa yan sa diskarte na nakakadaya rin ng tapering. Kung mapapansin nyo to, ito, ang liit ng part na to, di ba? Ang liit. Pagdating dito, biglang laki. Ngayon, yung tingin natin sa kanya, pag tinitignan natin, parang sumasama yung balat nito dito, kaya nagmumukhang tapering siya yan. So, nagmumukha siyang tapering. Ayan, tingnan nyo mabuti. Di ba? So, isa yan sa technique na pwede natin gawin na sumasama yung balat na yun dito para magmukhang tapered yung ating puno. So, isa na yon. Tapos, tingnan nyo yung ginawa ko sa kanya. Ayan. Although bata pa yung kahoy, pagdating ng panahon yan, magkakaroon ng haspi-haspi yan, kakalinis ng kakalinis, hanggang maging natural na yan. So, hindi natin makikita ang natural sa umpisa na paggawa ng ginsari kasi gumagamit tayo ng power tools. Kahit na iyan gawin natin ng mano-mano, hindi pa rin lalabas yon.
So, ang gagawa na ng natural niyan, yung panahon na huhubog sa kanya, nakakadilig, kakaaraw, kakalinis, hanggang lumabas yung tunay na husky niya, at magmukhang kanaturalan na yung yari natin. Like kagaya niyan. Yan, nakita niyo to? Ito natural to mga idol. Yan, natural yan. Ito gawa natin to. So, yan. So, unti-unti, nadidevelop, nagiging tama na yung ating gene. So, ito mga idol, gene to gene. Ngayon, dito naman tayo. So, ito yung sinasabi ko. Hanggang dito yan dati. Ayan. Hanggang dyan dati yan. Wala ito. Patubo natin ito mga idol. So, tapos, biniyak natin. Nag-isolate tayo para ma-separate yung dalawa. At ito ngayon ay part na ng primary. So, ito yung sinasabi ko sa inyo yung technique na maliit pa to, pero yung pinanggalingan niya, ito yung pinuha natin balat o trunk part sa bonsai. Kaya siya nagkaroon ng primary. So ngayon, ito is proportion na dito, di ba? So kung papansin nyo, ayun siya. So 50% na to, itong primary nito dito sa trunk. Then, ngayon, pagka may mga ganito kayong senaryo, huwag nyo yung tatanggalin yung pinakaputol. Kung ganyan kahaba, gawin nyo siyang gin. So ayan, gin. So sabi ko nga, unti-unti, huhubogin ng panahon yan hanggang maging natural ang kalabasan yan. Huwag niyong madaliin mga idol. Unti-unti lang natin gagawin yan. So pagdating naman sa taas, ang laki ng trunk natin. So mula dito, ganda ng movement niya, di ba? So pagdating ngayon doon, yung continue ng ating trunk, ito yung continue ng ating trunk. Maliit pa yan mga idol. So kulang pa yan siguro, baka 2 to 3 years pa yung pamamaga nito. Kailangan mapamaga pa natin ng mga ganito kalaki para maging proportion dito sa mismong Yamadori trunk. So maaga naging cutback nito, kaya parang walang tape, wala siyang cutback. Ayan, nakita niyo ito. Ayan, naghihilom na kagad. Kaya mula dito hanggang dyan, pantay ng laki. So walang problema yan mga idol. Ang mahalaga, nagawa na kagad natin yung cutback niya. At tapos dito sa taas, ito na yung cutback natin pangalawa. So ito yung cutback natin. So yun yung unang cutback. So pinatubo natin to, tsaka ito, itong dalawa. So pagkatubo ngayon niya, pinag-weld natin yan. Tapos ito na yung sumunod. Cutback natin, ito yung isang sanga. Problema, napabayaan natin. Nakita nyo, ang laki ng primary niya. So ngayon, pinutol ko uli siya para magsabay dito sa isang sanga na to. So nagkasabay kasi, ito yung isang sanga, ito, tsaka ito yun. Yung dalawa na yan. So ito yung 1 and 3. Yung 3 ang continue going to apex. So dito ngayon, ito ngayon yung pagwawild din natin isa na yung sinasabi ko na kinakailangan mapalaki natin to, yung part na to. Yan, mapapalaki pa natin yan kahit na putol yan. Basta ito, pagwawild din lang mga idol. So doon ngayon sa scenario na ginagawa natin dito, sabi ko lagi doon sa tugas na na-encounter natin, kahit nakarekta, nakita niyo yan. Ayan, may spot na itim. So isa yan sa nagpapabagal sa tugas. Kaya napansin nyo, walang dahon. So, tinatanggal ko ngayon lahat yan. Hindi sa ile-layout ko siya kaya tinanggalan ng dahon mga idol. Mas maganda nga hindi matanggal kasi nagpapawild pa tayo ng iba. Ang problema, yung mga sanga kasi hindi lumalakas, gawa nga nung may spot na itim yung mga dahon. Tapos matured. Imagine niyo, doon siya galing. Ayan. Tapos pagdating dito, tingnan nyo, wala. Hindi bumubuga yung gitna. Kita nyo? So, sabihin, mahina ito. Hindi lalakas yan, hindi magwa-wild. Kaya tinanggalan natin ng dahon. Tapos ito naman yung ginawa natin. Pansin nyo to, ang liit nito, di ba? Biglang laki. Biglang laki dyan. So, doon sa vlog natin, nung nakaraan sa 24 and 27, ginawa ko yan. Nandun yan mga idol, yung detail niya. So, ito ngayon, tinanggal natin to, yung balat niyan. Nag-isolate yung dalawa na to. So, doon ngayon mga idol, hindi bilang ng laki ng trunk itong shari. So, meaning, yan yung diskarte para masabing hindi siya reverse kasi mayroon siyang reason na nagkaroon ng shari sa part na to. So isa yun sa diskarte mga idol na pwede natin gawin. So imagine niyo,
Pag iyan ngayon nilagyan natin ng lime sulfur, makikita nyo yung separate yung dalawa na yan na parang natural ang datingan yan pag nangyari. So ito ulitin ko mga idol. Ito ay shari at ito ay continue ng gin. Ito gin. So ang tawag yan ay shari gin. Ang tawag yan. Okay. So dito naman tayo ngayon sa base. So ito yung front niya. Ito niya, ang ganda ng Nebari, ano? Oh. Talaga nakalapat siya, di ba? So nung una, nakalubog yan mga idol hanggang dito, hindi kita yan. So, halos level nung labi ng paso. Tapos, pinaka-ano kasi natin is, masafe natin yung puno na hanggang dito nagmo-moist pag dinidilig natin para yung ugat na tumutubo diyan sa ilali sa itaas makapag-sustain pa ng pagkain papunta sa taas. So, ito hindi ko to nilagyan ng moss kasi nga malalim na yung tanim ko sa kanya. Ngayon, sa sistema na to, ito na yung first repotting ng ating puno. Gagawin natin ngayon dyan, so panoorin nyo yung vlog 84. Yun din yung gagawin ko rito. Iaangat na natin yung puno and then gagalawin natin yung palibot na ugat niya dyan. Tatanggalin natin yung malalaki. Then, sa ilalim, magbabawas din tayo sa ilalim ng mga ugat. Ituturo ko naman sa inyo mga idol kung alin dito yung mga pinagpuputol na natin. So, kita naman natin kung ano yung mga pinutol. So, bakit natin pinutol? Unang-una, kinakailangan natin magkaroon na ng tapering. Pangalawa, proportion na yung mga pinutol natin. So, magsimula tayo sa laki nito. Ayan. So, pagdating ngayon dito, ito yung Yamadori primary. And then, ito ngayon, palaki na natin to. So, mapapasin nyo, ayan. Diba? Ito, sumunod, ito na. Ito na yung tertiary natin. Hanggang lumiit na siya. So, pagdating naman dito, ayan. Ito. So, ayan. Pinutol na natin. Nag-cut back tayo dyan. So, ayan. Proportion na din. Although, ito kasi, wala naman talaga ako ditong pahabain dahil yan yung gagawin nating pseudo apex dyan. Magkakaroon tayo ng isang maliit na apex sa part na yan. Then, dito ngayon sa likod, bakit merong antena na tinatawag natin? Kasi, kung mapapansin nyo, ito kasing primary nito, malaki. Ito naman, maliit. Di ba? So, meaning, ito ngayon, palalakihin pa natin. So, palalakihin natin yan. Ang kagandahan, meron na siyang 1 and 3. Tulong na yan. Yung number 1 na to, siya yung magpapamaga dito. At itong number 3 na to, magpapamaga naman sa part na yan. So, lahat yan, ganun ang ginawa natin. At pagdating naman dito, sabi ko nga, proportion na yung primary niyan. And then, secondary, 1, 2, 3 natin is proportion na din. So, ito yung palalakihin natin. Ito, kulang to. Napakalaki ng palalakihin yan. So, ito ngayon, i-continue pa natin yan. Pahabain hanggang lumaki ngayon to, mga magayan, mga idol. Kasi ito pa, ang liit, di ba? So, ito pa. Meron na siyang abang. Ayan, ito, from Yamadori. So, ayan, abang niya na yan. Given na, mas maganda yan. So, pagdating naman dito, proportion na din siya dyan. Pinutulan natin to. So, dito, marami pa tayong kailangan. Ito ay proportion na dito sa primary trunk. So, dito ngayon sa sistema natin, ayan, kagaya niyan. Ito, laki nito. Biniyak ko yan. Pakalaki niyan mga idol. Ayan yan. Ayan, nakita niya. Ganyan kalaki yan. Tapos, tinanggal ko yun nanditong kahoy. Tinira ko lang yung part na yan. Ayan. Magkakaroon din dyan na ano. Ito mga idol, sudo rin yan. Ito, medyo bubukol ng konti sa part na yan. So, napakarami pa natin palalakihin. Siguro, baka mga nasa 10 years bago to ma-develop. Or 12 years bago ma-finish product to. Although, sa 5 years, makita na natin na itsura niyan. So, tara, trabahuin na natin mga idol. So, yun, time check mga idol. 9 p.m. So, wakas, tapos ang wiring. So, although meron tayong mga cheat hours. Kasi hindi naman ganun kadali gawin yan talaga. Kailangan may pahinga din. So, ang ginawa natin dito ay naglagay tayo ng tape. So, ayan. Tapos, ito yung wire sa ilalim. So, ang gamit nating wire dito ay 6mm. Sa ilalim na yun. So, ayan, mahirap gawin yan kasi kung ano yung mismong movement ng mga branches, kinakailangan nakaayon yan para ma-layout natin ng maayos din. Ito, kahit sabihin natin na ano yan, naka-layout din yan. So, ayan, nakita nyo to, yung bend na to. Ayan, naka-layout yan.
Hindi magagawa yan kung walang 6mm. Dalawang 6mm nasa ilalim yan mga idol. So bali ang ginamit nating wire dito, start tayo ng 2mm. Ito 2.5. Tapos yung iba naman, ito 3.5mm. Ito naman 3mm. So meron dyan mga 4mm, 5.5mm, tsaka 5mm. So nagmula tayo ng 2mm hanggang 6mm ng size ng wire. So yun, tapos kaya mga nakaangat yan, yung mga sanga niya, kung mapapansin nyo, minsan sa puno natin pagka naka-shade dito, merong bubong, tapos ito lang sisikatan ng araw. Napapansin nyo yung mga sanga nandito, gumaganon, pumupunta doon kung saan yung araw. So yun yung purpose, kaya nakaangat yan, para tayo na mismo yung tumulong sa kanya na pabilisin, palakihin ang mga primary natin. So ano ba yung primary? So ito yung primary natin. So tulong nung pagpahaba natin dito at nakatayo, lumalaki itong mga primary natin. So kung mapapansin nyo, tingnan nyo, malaki ito, maliit ito, di ba? So ito kasi ang humatak sa part na to. Itong number 1 secondary natin ang nagpalaki dito, at ito namang number 2 secondary natin ang nagpalaki dito. Kaya kung mapapansin nyo, tapered siya. Malaki, mapaliit. So, di ba? So, ayun. Magre-repat na tayo mga idol at anong oras na rin naman na. Dito na lang mga idol ang aking video at hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko i-repat ang puno na to. Kasi meron naman akong vlog 85 kung paano mag-repat ng 3 years old. Kasi actually magkaidara naman silang dalawa na kung ano yung gagawin ko dito, ganun lang din naman yung gagawin kong sistema. Kaya hindi ko na papakita sa inyo at i-rush ko to ngayon dahil bukas ay kinakailangan ko matapos yung dalawa. After lunch kasi pupunta ako ng Tarlac at 7 kasi mayroon kaming meeting ng masterclass sa Tarlac. So yun lang mga idol, panoorin nyo na lang yung vlog 85 para makita nyo kung ano yung prosesong gagawin ko dito. Ay ganun lang din naman. So yun, maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Yun.